So yun po mga Dabarkads, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. Lah, ba't tawa? So ito pag-usapan natin itong nangyayaring issue kay Daniel Padilla, Catherine Bernardo, kay sino ba nanay niya na? Wala na naman sa isip ko. Carla Estrada at kay Nanay Christy Fermin. So ito nga doon si Carla Estrada ay nagalit kay Nanay Christy Fermin, no? At etong si Carla Estrada ay nilinaw na rin kung ano ba talagang nangyayari sa dalawa, kung hiwalay na ba o hindi. So syempre ating pag-usapan yan dito sa J. Guevara TV, isang reactor defender ng Tito Vic and Joey, ang pambansang Barakong Marites. Pinabasa kasi ako sa comment mga Dabarkad, sabi sa akin, grabe naman tong vlogger na to, Barakong Marites. Marami yung nang babash sa akin ngayon dahil pinagtatanggol ko po si Nanay Christy Fermin. Oo, syempre mga supporters niya ni ang 100% na babae sa balat ng lupa na si Vice Ganda. Oo, ang dami yung nagagalit. Huwag daw pakialaman. Inggit daw si Nanay Christy Fermin kay Vice Ganda. Hindi nyo ba alam mo ito gusto nyo ba i-reveal ko kung magkano sinasahod ni Nanay Christy Fermin sa kanyang mga YouTube channel? Kaso huwag na, baka mainggit lang kayo. Although mas mayaman si Vice Ganda, alam naman natin yan, mas mayaman si Vice Ganda kaysa kay Christy Fermin, kay Nanay Christy Fermin, wala na tayong magagawa dun, no? Pero kung para saan, bakit siya mainggit una-una, 100% na babae si Nanay Christy Fermin. Samantalang si Vice Ganda nagpipiling babae lang. So sino dapat ang mainggit sa dalawa? So yan na, pag-usapan natin to. Unahin natin itong Carla nagsalita na sa hiwalayan ni na Daniel at Catherine Bernardo. Yan. At pag-usapan din natin yung mga nasabi niya patungkol kay Nanay Christy Fermin, no? Na nagagalit do si Carla Estrada sa pag-reveal. Pag-reveal ba? Pagsalita niya mapatungkol sa issue nila Daniel Padilla at pero syempre may mga katanungan lang ako na kailangan ko tanungin dito sa video na to. So mamaya yan panoorin natin. So ito muna, dito muna tayo. Carla, nagsalita na sa hiwalayan ni Daniel at Catherine. Okay? Ilang linggo ng sentro ng usap-usapan sa social media ang tungkol sa hiwalayan ng magkasintaang Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Okay? Hindi mawari ng marami ang tunay na estado ngayon ng relasyon ng dalawa. Okay? Dahil hanggang ngayon, hindi pa sila naglalabas ang anumang pahayag. Okay? Gayunpaman, tila natuldukan na nga ang issue matapos magsalita ang ina ni Daniel na si TV host Carla Estrada. Mahalaga ang sasabihin ni Carla, lalo pat isa siya sa mga taong alam kung ano ang nangyayari sa relasyon ng Katniel. Oo, tama yun. Hindi naman lingid sa kaalaman ng marami na isa si Carla sa mga sumusuporta sa Katniel. Kaya naman, mabilis na pumukaw sa atensyon ng maraming fans ang sunod-sunod na cryptic post si Carla. Cryptic na tila'y patama niya para sa girlfriend ng kanyang anak. Naku po. Viral sa social media ang makahulugang post si Carla sa gitna ng espekulasyon na hiwalay na ang Katniel. Naku po. Sa kanyang Instagram story, nagpost si Carla tungkol sa mga taong nagkasala umano sa kanya. Aniya, he who is without sin among you. Okay? Let him be the first to throw a stone. Okay? Kasunod nito, malaman naman ang sumunod na post si Carla tungkol sa utang. Okay? Sa nasabing post, sinabi niyang hindi niya utang sa iba ang buhay niya. Aniya, hindi mo utang sa iba ang buhay mo. Huwag mo gawing props lang ang pagkatao mo para mapasaya mo lang ang iba. Pasayahin mo ang iyong sarili. Deserve mo yun. At kung ang iba ay hindi natutuwa, bahala sila. Panuputan nila yun. Tama. Malakas nga ang hinala ng netizen na may kinalaman sa nangyaring gulo ngayon sa Katniel ang mga makahulugang post ni Carla. Kung matatandaan, nagdiwang ng kanyang 49th birthday si Carla nitong November 21. At kapansin-pansin na hindi dumalo si Catherine maging ang pamilya nito sa isinagawang birthday party para kay Carla.
Matatandaan laging present si Catherine sa birthday ni Carla, lalo pat itinuturing na rin niya itong sariling ina. Okay? Samantala, bagamat hindi pa nila kinukumpirma, unti-unti nang nakukumbinsi ang marami na hiwalay na nga ang Katniel. Sweet, Bakit may ganun doon? No, ba't may ads? Ay, dapat sa video ko kayo pupunta. Okay, ano itong mga mga post na to? True, kung hindi na happy, palayain. Ano pa? Okay? Kaya dapat sabihin na ang totoo, Char, para matahimik na ang mga mosas. Anong mosas? Mosang pala, mosang. Sino si OG Diaz? Yan na lang sasabihin. After all, naging mayaman na sikat anak mo dati, hindi pa yung sikat. Advice ano to? Perfectly said, deserve nating maging masaya. On your God bless. So dito tayo mapunta. Dito sa hiwalayan nila, sila lang ang makakapag niyan. Ang makakapag tinatawag na desisyon. Kung ano ba yung kanilang desisyon yan. Dito kasi, eto, Carla, sinupalpal si Christy sa pakikialam nito sa kay Katniel. Hindi ko po alam kung ito po ay 100% na legit itong nilabas nitong nitong vlogger na to, no. So dito kasi tatakbo tayo dito sa issue ni Daniel Padilla at ni ni Catherine Bernardo. Kung sakali man po, no, kung sakali man, disclaimer kung sakali man po na nagalit nga dito si Carla Estrada kay Nanay Christy Permin dahil sa pangingialam ni Nanay Christy Permin di umano dito sa issue ni Daniel Padilla at ni Catherine Bernardo, ang tanong dito, kanino ba nagsimula itong issue na to? O diba kay OG Diaz? Ngayon, ang tanong dito, bakit mas naunang supalpalin ni Carla Estrada si Nanay Christy Permin? Kung totoo to disclaimer bakit naunang supalpalin ni Carla Estrada si Christy Permin, si Nanay Christy Permin kesa kay OG Diaz? Samantalang si OG Diaz naman po ang nagpasimula ng issue na to. No? Ayun yung ayun yung pinaka-point yan mga kadabar kids, mga kabiyaya. Sino ba? Alam naman natin kung sino nag-umpisa nitong issue na to, di ba? Di ba walang iba kundi si OG Diaz. Tapos ngayon, magagalit kayo kay Christy Permin, kay Nanay Christy Permin sa Showbiz Now na, yung channel nila na binunyag ni Nanay Christy Permin. Samantalang yung kay OG Diaz, hindi nyo man lang sinita. Okay sana to kung halimbawa sinita rin ni Carla Estrada si OG Diaz at si Nanay Christy Permin. So it's a tie, walang problema yun. Maganda yun kasi neutral. Oo, lahat pinagsabihan, diba? Pero kung si Nanay Christy Permin lang pagsasabihan, parang hindi ata tama. Diba? Kasi ito pa. Una-una ito si Nanay Christy Permin, malawak ang nito. Malawak. Hindi to yung mga katulad nila OG Diaz na gagawa-gawa ng issue para may content. Malawak ang mas nauna to si Nanay Christy Permin kaysa kay OG Diaz, for your information. English yun Mas nauna to si Nanay Christy Permin kaysa kay OG Diaz. So kung usapang legendary sa mga ganitong sitwasyon, sa mga ganitong content, dito kay Nanay Christy Permin. Hindi porket hindi porket nagtatanggol niya rin ng Tito Big and Joey. Kasi dito yung tatakbo sa kahit chismis ang content. No, sige, sabihin na natin ganun. Chismis naman talaga yan. Ano pa ba tawag diyan? Kahit chismis ang content, doon may kitaan mo pa rin ng isang content creator or vlogger o isang tao na kung mali ba, kung gawa-gawa lang ba yung issue or talagang totoo. Dito kasi nakikita ko yung mga sinasabi dito ni Nanay Christy Permin, totoo naman
Diba? Kaysa naman yung kay OG Diaz. Una, nagpo-provoke ng issue para may mapag-usapan. Pangalawa, wala lang. Pangalawa, mga kadabarkads, yung ano pa, yung parang, alam mo yun, yung mga tanungan niya. Hindi talaga ako makamubundo sa ginawa niya kay Henyo Master, kay Joey De Leon. Diba? Ang daming mga na-interview ni OG Diaz sa kanyang YouTube channel. Pero, ibang-iba po yung kay sa issue ni Joey De Leon at ni Ma'am Daria Ramirez, di ba? Tandaan niyo yun? Okay naman sana mag-interview, wala namang problema. Pero yung tatanungin mo yung tao na about sa mga private life nila, alam nyo naman na nakabalandra yan sa channel nyo at bukas ang revenue niyan. Parang ano lang, nakakaduda lang na parang may tinatawag na the diversional tactic. Oo, English yun, lalim nun. Oo, ayun yung ano dun eh, may ano siya eh, may tawag dito, may tangkang may pitik siya, may patama siya or parang may gusto siyang sabihin na idinadaan niya sa mga cryptic na question, sa mga tanong. Pero mo tatanungin mo, okay ba si Joey De Leon? Diba? Ay, wala tayong magagawa. Eh, viral lang Tito Vic and Joey nun eh. Viral si Henyo Master, Joey De Leon. Kaya wala tayong magagawa. Talagang alam mo naman si OG Diaz, eh, kapag walang issue yan dyan sa content niya, eh nga. So yun, panoorin natin to. Tingnan nyo, maigi pakipakinggan nyo. Carla, sinupalpal si Christy sa pakikialam nito sa Katniel. Okay? Sa kauna-unahang pagkakataon ay nagsalita na ang ina ni Daniel Padilla na si Carla Estrada hinggil sa isyong hiwalayan umano ng Katniel. Kamakailan lang ay sinagot nga ni Carla ang veteran showbiz columnist na si Christy Fermin, na isa sa mga nanindigan na totoo ang balitang hiwalay na sina Daniel at Catherine Bernardo. Matatandaan na kinusap-usapan ang revelasyon ni Christy sa kanyang vlog, kung saan sinabi nga niyang isang source umano ang nagsabi sa kanyang umamin si Carla sa isang kaibigan nito na hiwalay na ang Katniel. Ayon pa kay Christy, Narinig nyo isang source. Di ba sabi ni OG De Leon tuloy? Ni OG Diaz dun sa vlog niya, di ba sinabi doon na huwag nyo ako sisihin kasi ayon lang yun sa isa sa mga source ko. So wag nyo rin sisihin si Nanay Christy Fermin dahil ayon lang din yun sa kanyang source. Diba? Kaya nagtataka ako kung totoo man tong nasa vlog na to, nasa video na to na itong si Carla Estrada ay nagalit kay Nanay Christy Fermin, parang hindi ata tama. Dapat una kang magalit kay OG Diaz bago kay Nanay Christy Fermin. Kasi si OG Diaz nagpauso ng issue na yan. Diba? Gagets nyo ba ako mga Dabarkads? Hindi naman si Nanay Christy Fermin nagsimula ng ano niya na yun eh. Ng issue na yan si OG Diaz. Eh bakit si Nanay Christy Fermin ang nasisisi? Bakit siya ang kinakagalitan ng tao? Diba? Kasi unang-una, eto, si Vice Ganda at si Carla Estrada ay isa sa mga matalik na magtropa yan. Magtropa yan si Carla Estrada at si Vice Ganda. Isang isang tuka yan. Isang bituka. Dito, disclaimer tayo, hindi po ako against sa Katniel, no? So, isa rin po ako sa tigahanga nila. Isa rin ako sa mga nag-aabang lagi sa sinihan. Sa mga movie nilang dalawa. At sa mga update din sa kanila. At isa sa mga ina-idol ko yan, si Daniel, bukod sa magkahawig kami. Charot. At si Catherine Bernardo, isa to sa mga naging crush ko. Ba't mo sumama magka-crush? Catherine Bernardo yan, hello. So may pag-asa na pala ako ngayon kung hiwalay talaga sila, no? May pag-asa na pala si Jiggy Barra. Charot lang. Okay, balik tayo dun, no?
Alam nyo, kung sakali man totoo po ito, kaya isa sa mga naiisip ko na dahilan kung bakit magagalit si Carla Estrada, Nanay Christy Fermin, dahil magtropa tong si Carla Estrada at Vice Ganda. Alam din naman din natin kung ano yung nangyayaring issue kay Vice Ganda at Nanay Christy Fermin, di ba? So, doon nagko-connect tong dalawang issue na to. Okay nga sana, ulitin ko nga, di ba? Okay sana kung mas naunang nagalit si Carla Estrada kay OG Diaz. So, eto na. Magdudugtong-dugtong na tong tatlong to. Si OG Diaz naglabas ng issue pero hindi nagalit si Carla Estrada. Si Carla Estrada ay tropa ni Vice Ganda. Si Vice Ganda ay galit kay Nanay Christy Fermin. Si OG Diaz, Vice Ganda at Carla Estrada ay magtutropa yan. So ngayon, ang nangyayari dito is pinagkakaisahan ng tatlo, etong si Nanay Christy Fermin. Diba? Ano to ano bang tawag ni Daniel Padilla kay OG Diaz? Nakalimutan ko eh. Basta may tawag siya pati si Carla Estrada kay OG Diaz. So talagang hindi malabo na talagang pinagtutulungan nila si Nanay Christy Fermin. So tuloy natin. May po maninindigan kaming tatlo na hiwalay na po talaga sina Daniel Padilla at si Catherine Bernardo. Umamin na po si Carla Estrada sa isa niyang kaibigan na wala na, tapos na. Ipinahiwatig naman ni Christy na ilang buwan nang hiwalay ang Katniel. At mukhang nangyari raw ang hiwalay ng Katniel kasunod ng umunoy tila pagre-rebelde at pagpapaseksi ni Catherine. Ani ni Christy, ang tanong na lang natin ngayon, kailan ito nagganap? Kailan ito ipinanganak itong paghihiwalay na ito? Ang sabi ng aking source, bilangin ninyo yung panahon na si Catherine ay ibang-iba na ang gayak. Nagpapakita na ng skin, nagpapaseksi. So kung bibilangin natin yun, noon pa ay tapos na, buwan na ang bibilangin natin. Samantala, sa kauna-unahang pagkakataon ay nagkomento nga ang ina ni Daniel na si Carla, hinggil sa mga revelasyon ni Christy tungkol sa hiwalayan ng Katniel. Sa kanyang Facebook post, maraming pinabulaanan ni Carla na sinabi niya sa kanyang kaibigan na hiwalay na ang Katniel. Iginit ni Carla na walang katotohanan ang mga sinabi ni Christy. Dahil kailanman ay hindi raw siya manghihimasok sa personal na buhay o relasyon ng kanyang mga anak. Ani ni Carla, ito po ay walang katotohanan. Kailanman ay hindi ko panghihimasukan o pangungunahan ang personal na buhay ng mga anak ko. Gayunpaman, hindi pa rin nawala ang pangamba ng maraming Katniel fans dahil hindi malinaw kung ang pinabubulaanan ba ni Carla ay ang pahayag ni Christy na umamin siya sa kanyang kaibigan o ang isyong hiwalay na ang Katniel. Marami rin ang nagtataka kung bakit hindi pa sinasagot ng Katniel ang issue. Nakapagtataka nga raw na hanggang ngayon ay tahimik pa rin si Catherine tungkol dito. Kung hindi raw kasi totoo ang balita ay madali lamang para sa Katniel na itanggi ito. So, dito naman tayo sa komento. Sa komento ng mga marites. Pero mamaya na muna to, mamaya na muna yan. Nakikita nyo muna yan dyan sa gilid. Dyan muna siya. O yan, galaw-galawin natin. Okay? Alam nyo ba na itong si Daniel Padilla at Catherine Bernardo ay medyo konti lang naman mga kadabarkads. Konti lang naman na medyo natabunan na rin sila ng ibang mga love team. Mga tamang love team ngayon ng mga artista, Oo, kaya may mga nagsasabi, ito, ayun lang naman din sa mga nagsasabi na ito nga daw issue na to ay parang pangpaugong lang ulit sa pangalan ni Catherine Bernardo at ni Daniel Padilla sa kanilang tambalan. Pero para naman sa akin, bilang isa din sa mga sikat na couple love team, itong si Daniel Padilla at si Catherine Bernardo, malabo naman na siguro nilang gawin yun, So basahin natin to, yung mga comment ng mga nilalang. So ito, dito tayo sa taas. Tama yun, Ma'am Carla, sobra nakasiyang si Aling Christy. Paki-ilamera, ganyan nga, supalpalin mo. So, ang ganda mo, Ma'am Carla. Buti nga sa'yo, Christy, isa pa.
Sabi ni Joy Castillo. Parang kilala ko to ah. Ay nako, marites na lang niya kung kailan magmura ang bigas para maiba naman ng chismis. Wait. Para may mamarites ni Nanay Christy Fermin yung pagbaba ng kilo ng bigas or presyo. Bakit? Political analyst or political vlogger ba siya? Magkaiba yung content. Kaya nga showbiz eh. Diba? Nakita nyo sa pangalan ng channel niya, Showbiz Now Na. Ibig sabihin, mapatungkol yun sa mga showbiz. No? Showbiz full of drama. Gimmick mula noon hanggang ngayon. That's true. Very, very true. Omar L. Moncada. Uy, totoo yan ha. Oh, showbiz is full drama. Totoo po yan. No? Kaya hindi rin malabo na itong nangyayari na to is parang pakulo lang. No? Kasi isipin nyo mabuti. Si OG Diaz, si Carla Estrada, magtutropa yan eh. 'Di ba? Sino ba nagpasimula nitong issue na to? 'Di ba si OG Diaz? So, 'di ba? So marami pang mga komento diyan na talagang kay Nanay Christy Fermin patungo yung mga salita. So wag na natin isa-isahin basahin yan mga kadabarkads, no? Alam niyo, totoo yun, yung sinabi ng isang netizen, showbiz is the full drama. Meron kasi talagang gumagawa niyan, katulad nung natatandaan yung kay Alden. Diba? Yung pag-amin niya na may gusto siya kay Maine Mendoza. Diba? Pero, ito mga kadabarkads, yun naman is tumatakbo sa dalawang kwento yun. Pwedeng ginawa niya lang yun para mapansin at mapag-usapan ulit para kasi may bagong movie sila si Alden at si Julia, yung asawa ni Coco Martin. Pwedeng ganon at pwede rin naman na talagang totoo yun. Kasi kung iisipin yung mabuti, yung kay Alden naman, ilang beses nang na-interview si Alden mapatungkol dyan, ba't ngayon lang siya naglakas ng loob, diba? So pwede rin ganon, pero pwede rin hindi. At alam naman din natin na si Alden Richard ay hindi rin basta-basta yan, no? Kapag naglabas talaga ng movie, ang panalo din talaga. At abangan nyo pala yung yung video natin kay Alden Richards. So kaya ba mga dabarkads, anong masasabi nyo mga kabiyaya? Anong masasabi nyo dito sa sa mga tawag dito sa mga napag-usapan natin ngayon? Bakit nga ba na si Nanay Christy Fermin lang yung nasisita? Bakit si OG Diaz parang hindi? Samantalang si OG Diaz po ang nangunang ilabas tong issue na to. Pero bakit si Nanay Christy Fermin ang napuputukan ng mga tao at ang mga malalapit kay Daniel Padilla? Ayun, nakakapagtaka lang talaga. Kasi isipin mong mabuti, si Carla Estrada o G. Diaz, best ganda, magtutropa yan eh. Si Nanay Christy Fermin, malabo. Siguro kakilala or nagkikita, gano'n, pwede. Pero yung sinatawag na tropa, parang malabo eh. Kaya nga lumalabas, nagkadugtong-dugtong lahat ng issue. Carla Estrada, diba? Ka-close niya si Vice Ganda. Vice Ganda, ka-close niya si OG Diaz. Si Nanay Christy Fermin at Vice Ganda may alitan ngayon. So si Carla Estrada, dahil nag-content na rin si Nanay Christy Fermin about sa anak niya, so na rin siya, dikit. Ako naman, hindi naman ako against kay Ma'am Carla Estrada. Nagtataka lang ako. Napapatanong lang ako sa hangin na ba't ganun? Kasi kung dapat nung una pa lang nagalit ka na kay OG Diaz. Kasi si OG Diaz naglabas ng issue. Hanggang sa sumundot lang si Nanay Christy Fermin at ayon naman yun, ayon naman yun sa source. Diba? Ay, ewan ko ba sa showbiz? Kaya sa totoo silang umalis ako dyan. Umalis ako sa showbiz kasi ang hirap. Parang daig pa na bukas na libro yung buhay mo dyan. Tapos kapag alam mo yung pag medyo malamig na yung pangalan mo, kailangan mo sindihan yung libro na yun para uminit at magkaabo para lumipad kung saan-saan.
So yung mga Dabarkads, hanggang dito na lang yung video natin. Ano may bibigay nyo na komento sa video na to, comment nyo lang dyan, bashman yan, or welcome kayo dito. Sa mga ayaw naman din manood ng video ko, okay lang po. Wala pong pilitan. Oo, wala pong pilitan. Kung fans man kayo ng Katniel na ayaw nyo sa komento ko, okay lang. Kung nagustuhan nyo yung komento ko about dito sa Katniel na to dahil isa rin ako sa tagianga nila, subscribe na. Pa-share na rin. Kung ayaw nyo naman at followers kayo ni Vice Ganda or idol nyo si Vice Ganda, wala po akong pakialam. Doon po kayo. So yan, ingat po kayo palagi mga Dabarkads, mga kabiyaya, mga kuwela. God bless and peace and bye-bye. Sila ang TBJ Defenders. Pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Ano mang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan. Sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang paglalaban. Ang TBJ ay kanilang susuportahan. Sila ang defenders na laging nasa likuran. JD Barra, Jake Magnus, Chris Ulo, Tita Messi, sila ang nandyan.